Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Parang batang inapi, PH binomba na naman ng water cannon ng China, bangka ng Pilipinas na yupi sa lakas ng pressure ng tubig. Nitong Sabado, nagkaroon ng isa na namang nakababahalang insidente sa karagatan ng kanlurang dagat ng Pilipinas habang nakikipag-ugnayan ang Coast Guard at Maritime Militia ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Ang pangyayari na naglalarawan ng paggamit ng water cannon at umano'y mapanganib na mga galaw ay naganap habang tatlong sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR ng Pilipinas ay naglalayong magbigay ng mahahalagang supplies sa mga bangkang pandagat ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Ayon kay Jonathan Malaya, tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea, NTF-WPS, nagsimula ang harassment bandang 9 ng umaga habang papalapit ang mga barko ng BFR sa Bajo de Masinloc, na isang mahalagang lugar para sa mga mangingisda ng Pilipinas. Ang mga barkong pandagat ng China Coast Guard na nagsikap pigilan ng paglipat ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay gumamit ng mga sagabal na taktik tulad ng paggamit ng water cannon at pag-deploy ng umano'y Long Range Acoustic Device, LRAD. Ang LRAD na ito, kilala sa mataas nitong kapasidad na mag-produce ng malakas na ingay, ay nagdulot ng pansamantalang pagkabingi at discomfort sa ilang miyembro ng tripulasyon ng mga Pilipino. Mariin na kinondena ni Malaya ang mga aksyon na ito, itinuturing na hindi lamang labag sa batas, kundi maging di makatao, lalo na ang pagpigil sa tulong pangkabuhayan para sa mga mangingisda ng Pilipinas. Bukod dito, may mga ulat na nagpapahiwatig ng sapilitang pinsala sa komunikasyon at navigational equipment ng isang barko ng BFIR, ang Datu Tamblot, na nag-aalala sa patuloy na pagtatarget ng panganib. Gayunpaman, nananatiling naghahari ang China sa kanilang pag-angkin ng soberanya sa ilang teritoryo sa South China Sea, kabilang na ang Scarborough Shoal. Si Wang Wenbin, tagapagsalita ng Chinese Ministry of Information, ay inakusahan ng Pilipinas ng paulit-ulit na pangingialam sa tinatawag na teritoryo ng China na itinuturing na labag sa kanilang soberanya at banta sa kanilang seguridad. Bilang tugon sa mga aligasyong ito, binigyang diin ng NTF-WPS ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award na kumpirmado ang mga soberanyang karapatan ng Pilipinas sa Scarborough Shoal bilang isang high tide feature na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Binigyang diin ni Malaya na ang mga aksyon ng China na sumisira sa soberanya ng Pilipinas at pinagkakaitan ang tradisyonal na karapatan sa pangisdaan ay tuwirang labag sa mga batas ng pandaigdigang lipunan tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at ang 2016 Arbitral Award. Kahit sa mga babala at aligasyon ng China, nananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsasakatuparan ng kanilang karapatan sa Scarborough Shoal at hinahamon ang agarang pagtigil ng agresibong aksyon ng mga sasakyang pandagat ng China. Hinikayat ni Malaya ang pamahalaan ng China na igalang ang mga prinsipyo ng pandaigdigang batas, itigil ang mga aksyon na nagiging sanhi ng paglabag sa soberanya ng Pilipinas, at itaguyod ang kaligtasan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino na matagal nang umaasa sa karagatang ito. Ang insidente ay naglilingkod bilang isa pang malakas na paalala sa patuloy na tensyon sa rehiyon at ang mahalagang pangangailangan para sa diplomasyang solusyon na nagtatangi sa karapatan at kabutihan ng lahat ng mga partido na sangkot. Naninindigan ang Pilipinas sa kanilang pangako sa pandaigdigang batas at sa proteksyon ng kanilang soberanya sa harap ng ganitong uri ng nakakabahalang mga aksyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video,
Pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.